Maraming mga Pinoy ang nag-i-struggle sa pagmamanage ng pera dahil sa mga common financial mistakes na madalas ay hindi napapansin ng mga Pinoy hanggang sa huli na ang lahat. Ang pagkakamaling ito ay pwedeng maranasan ng bawat isa, mapa-empleyado man o business owner ay walang ligtas dito. So ano nga ba ang mga common financial mistakes na ito? Una, lifestyle inflation. Ito ay isang pangyayari kung saan tumataas ang iyong mga gastos kasabay ng paglaki ng iyong kita. Habang tumataas ang sahod mo, may posibilidad kang i-upgrade ang iyong pamumuhay na maaaring humantong sa isang sitwasyon kung saan mas mabilis ang paglaki ng iyong mga gastos kesa sa iyong kita. Ang halimbawa ng lifestyle inflation ay pag-upgrade ng iyong tirahan, pagbili ng isang bagong kotse, mas madalas na pagkain sa labas, pagbili ng mas mahal na damit o accessories, mas madalas na bakasyon o paglalakbay. Pangalawa, overspending. Ito ay kapag patuloy kang gumagastos ng higit sa iyong kinikita. Maaari itong humantong sa iba't ibang problema sa pananalapi, kabilang ang utang, stress, at nabawasan na kalidad ng buhay. Ang karaniwang sanhi ng overspending ay, una, impulse buying. Ito ay ang pagbili ng mga bagay na hindi plinano at hindi tinimbang ang pangmatagalang epekto sa pananalapi. Pangalawa, keeping up with the Joneses. Trying hard na gayahin ang lifestyle ng mga kaibigan na madalas ay humahantong sa mga hindi kinakailangang gastos. Pangatlo, emotional spending. Ito ay ang pamimili upang maibsan ang stress at kalungkutan. Pang-apat, utang sa credit card. Ang labis na pagtitiwala sa mga credit card ay maaaring humantong sa pag-iipon ng utang at interes. Pangatlo, hindi pagbabudget. Ito ay ang kawalan ng plano sa paggastos na maaaring magdulot ng kakapusan sa pera. Ang hindi pagbabudget ay maaaring humantong sa una, overspending. Madali kang mawalan ng kontrol sa iyong paggastos na nagre-resulta sa paggasto ng higit sa iyong kita. Pangalawa, hindi sapat na pag-iimpok. Ang hindi pagbabudget ay nagpapahirap na mag-ipon para sa mga mahalagang layunin tulad ng pagre-retiro, down payment sa isang bahay o edukasyon. Pangatlo, hindi inaasahang mga gastos. Kapag hindi ka handa sa isang budget, ang hindi inaasahang mga gastos ay maaaring maging sanhi ng paghihirap sa pananalapi. Pang-apat, mataas na interes na utang. Ang pagtitiwala sa mga credit card o pautang upang masakop ang hindi inaasahang mga gastos ay maaaring humantong sa mataas na interes na utang na mahirap bayaran sa loob ng mahabang panahon. Panglima, limitadong flexibility sa pananalapi. Kung wala kang budget, mahirap gumawa ng mga pangunahing desisyon sa pananalapi tulad ng pagpapalit ng trabaho o pagsisimula ng isang negosyo. Pang-anim, insecurity sa pananalapi. Ang hindi pagbabudget ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na hindi secure at nababahala tungkol sa iyong hinaharap sa pananalapi. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, iniimbitahan kitang bilhin ang aking ebook na pinamagatang From Pero to Pera, How to Break Free from Limitations and Unleash Your Money-Making Power. Sa loob nito, ibabahagi ko ang mga practical tips at actionable strategies na maaari mong gawin upang mabago ang iyong mindset tungkol sa pera, makapag-ipon, makapag-invest ng tama at makamit ang iyong mga financial goals. Para sa mas detalyadong impormasyon, i-click lamang ang link sa comment section. Pang-apat, hindi paghahanda para sa retirement. Ito ay ang pagkabigo na magtabi ng pera para sa iyong mga pangangailangan sa pananalapi sa hinaharap sa panahong tumigil ka na sa pagtatrabaho. Ang kawalan na paghahanda para sa retirement ay maaaring humantong sa una, hardship sa pananalapi. Kung wala kang ipon para sa iyong retirement, maaari kang maharap sa malaking problema sa pananalapi sa iyong mga huling taon. Maaaring kailanganin mong umasa sa Social Security o iba pang benepisyo ng gobyerno na maaaring hindi sapat upang makover ang iyong mga gastos sa pamumuhay, gaya ng mga gastusin sa medisina, pabahay at pagkain. Maaari ka ring mapilitang magtrabaho pa rin sa kabila ng iyong edad o humingi ng tulong sa iyong mga anak o kamag-anak. Pangalawa, nabawasan na kalidad ng buhay. Ang hindi sapat na ipon para sa retirement ay maaaring humantong sa mas mababang kalidad ng buhay sa pagreretiro. Maaaring kailanganin mong magbawas sa iyong mga gastos
at malilimitahan ang iyong kakayahang magsaya sa buhay. Pangatlo, pagdepende sa iba. Kung wala kang sapat na ipon para sa iyong retirement, maaari kang umasa sa iyong pamilya o mga kaibigan para sa suporta sa pananalapi. Pang-apat, matinding stress at anxiety. Ang takot sa kawalan ng seguridad sa pananalapi sa pagreretiro ay maaaring humantong sa matinding stress at anxiety. Panglima, hindi pagkakaroon ng emergency fund. Ang emergency fund ay isang savings account na partikular na inilaan para sa mga hindi inaasahang gastos tulad ng pagkawala ng trabaho, medical emergencies, car and house repair at iba pa. Ang hindi pagkakaroon ng emergency fund ay maaaring humantong sa una, pag-iipon ng utang. Kapag nahaharap sa mga hindi inaasahang gastos tulad ng mga medical bill, pag-aayos ng kotse o pagkawala ng trabaho, ang hindi pagkakaroon ng emergency fund ay maaaring pilitin kang umasa sa mga credit card o pautang na humahantong sa pag-iipon ng mas marami pang utang. Pangalawa, stress sa pananalapi. Stressful ang magkaroon ng biglaang gastos nang walang sapat na mga mapagkukunan ng pera. Ito ay may negatibong impact sa ating mental and emotional well-being. Pangatlo, limitadong flexibility sa pananalapi. Ito ay tumutukoy sa limitadong kakayahan na gumawa ng mga desisyon sa pananalapi tulad ng pagpapalit ng trabaho o pagbili ng bahay. Pang-apat, pinsala sa credit score. Kung umaasa ka sa credit card at hindi ka nakakabayad ng buo bawat buwan, maaari itong makaapekto sa iyong credit score. Pang-anim, hindi pagkakaroon ng life at health insurance. Ang life insurance ay nagbibigay ng proteksyon sa pananalapi para sa iyong pamilya sa mga panahong hindi inaasahan tulad ng pagkamatay, pagkakaroon ng malalang sakit at disability. At ang hindi pagkakaroon ng insurance ay maaaring humantong sa una, financial hardship sa pamilya. Kung wala kang insurance, maaaring mahirapan ang iyong pamilya na magbayad ng mga pangunahing gastusin kapag ikaw ay nagkasakit o nawala. Maaari silang mapilitang ibenta ang kanilang mga ari-arian, magkaroon ng utang, o mag-withdraw ng kanilang mga anak sa paaralan upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tirahan. Ang kawalan ng insurance ay maaaring magdulot ng matinding paghihirap at pagbabago sa buhay ng iyong pamilya at maaaring mabuhay sila sa takot at pag-aalala tungkol sa kanilang kinabukasan. Pangalawa, pagkabaon sa utang. Ang iyong pagkakasakit o pagkawala ay maaaring mag-iwan ng malaking utang sa iyong pamilya dahil sa mga medical bill at gastos sa libing. Ang bigat ng utang na ito ay maaaring magdulot ng matinding stress at anxiety sa iyong pamilya at maaaring tumagal ng maraming taon upang mabayaran na maaaring makaapekto sa kanilang pangmatagalang financial security. Pangatlo, nabawasan na kalidad ng buhay. Ang iyong pagkakasakit o pagkawala ay maaaring magdulot ng kahirapan sa iyong pamilya at maantala ang pagkamit ng kanilang mga pangarap. Halimbawa, maaaring maantala ang pagpapatayo ng kanilang bahay, pagpapaaral sa mga anak o pagnenegosyo. Maaaring mawala ng pag-asa ang iyong pamilya at mahirapan silang bumangon mula sa pagkawala mo. Pang-apat, emosyonal na paghihirap. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay maaaring maging sanhi ng matinding emosyonal na sakit, lalo na kung may kasama pang pinansyal na problema tulad ng mga hindi inaasahang gastos sa medical, funeral at pag-aayos ng mga natitirang utang. Sa panahon ng pagdadalamhati, ang huling bagay na dapat mong alalahanin ay ang mga problema sa pera. Pang-pito, kawalan ng financial literacy. Ito ay tumutukoy sa limitadong pag-unawa sa mga pangunahing konsepto sa pananalapi tulad ng pagbabudget, pag-iimpok, pamumuhunan at pamamahala ng pera. Ito ang pinaka-common na problema ng mga Pinoy na maaaring magkaroon ng malaking negatibong epekto sa mga individual at pamilya. Ang kawalan ng financial literacy ay maaaring humantong sa una, overspending at utang. Ang kawalan ng solidong pag-unawa sa personal na pananalapi ay maaaring magtulak sa mga tao na gumastos ng walang ingat na humahantong sa pagkabaon sa utang at paghihirap sa pananalapi. Pangalawa, hindi sapat na pagtatabi ng pera. Ang kawalan ng kaalaman sa pananalapi ay humahadlang sa pagtatabi ng pera para sa mga mahahalagang layunin tulad ng pagreretiro, edukasyon, o down payment sa isang bahay.
na maaaring magresulta sa pagpapaliban ng mga pangarap tulad ng pagta-travel, pagnenegosyo o pag-abot sa pinansyal na kalayaan. Pangatlo, maling desisyon sa investment. Ang limitadong financial literacy ay nagtutulak sa mga tao na pumili ng mga investment na may mataas na risk na nagreresulta sa mga pagkalugi ng investments at maaaring magdulot ng matinding financial stress gaya ng pagkawala ng ipon para sa pagreretiro o pagkabigo na makamit ang mga pangarap sa buhay. Pang-apat, kahinaan sa mga scam. Ang mga individual na may limitadong kaalaman sa pananalapi ay mas madaling maging biktima ng mga scam at pandaraya sa pananalapi tulad ng mga investment scam, phishing attacks at identity theft na maaaring magresulta sa pagkawala ng kanilang hard-earned money. In conclusion, ang unang hakbang tungo sa tagumpay sa pananalapi ay ang pagkilala sa ating mga hindi magandang gawi sa pera. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagbabago ng mga ito, mas makakagawa tayo ng matalinong desisyon at makokontrol natin ang ating kinabukasan sa pananalapi. Sa summary, ito ang 7 common financial mistake ng mga Pinoy pagdating sa pera. Una, lifestyle inflation. Pangalawa, overspending. Pangatlo, hindi pagbabudget. Pang-apat, hindi paghahanda para sa retirement. Panglima, hindi pagkakaroon ng emergency fund. Pang-anim, hindi pagkakaroon ng life at health insurance. Pang-pito, kawalan ng financial literacy. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook, TikTok, IG at Twitter. Pakishare na rin ang ating video sa mga taong gusto ding matuto. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.